So yun, no, KJX, kumusta kayong lahat? At pag-usapan lang natin to, no, itong picture na to. Pero hindi natin ikakopy itong mga numbers na yan. No? Pag-usapan natin, ito kunyari, ito Bitcoin. No? Bitcoin na $100 versus sa Bitcoin na 69 USDT nung nakaraang bull run. No? Bakit sa 69 USDT napakadaming pumipila? Pero dati, isa lang, no? Isa, dalawa, tatlo yung pumipila dun sa $5 Bitcoin. I think 2011 yata, 2010 or 2011. No? So, kasi walang naniniwala noon. And then, kaya marami ang pumasok sa Bitcoin nung panahon ng 2021, last bull run, at ang dami ding nalugi kasi yung iba talagang nakiki-hype lang, mga idol, no? Yung iba nakiki-hype lang. Pero dapat matuto tayo kung saan tayo dapat bumili. Ako, katulad ako nung nakaraan, nung sa 2021, kasi pumasok tayo, is 2021 nun, pero hindi pa totally bull na bull nun eh. Kumbaga parang ang baba pa lang talaga nun. Tapos biglang nung pagdating ng June, doon biglang bumubulusok eh. Doon bumulusok talaga lahat eh. And then July, August, tas October, biglang lumipad yan. And then nagsimula nang bumaba. No? Ang bilis ng ang haba ng bear season, pero yung bull run saglit lang talaga siya, mga idol. No? Sorry. And then ito, pag pumipili ako ng coin, ganito yung ginagawa natin, mga idol. No? Kunyari XRP, alam niyo naman XRP yung coin natin, no? Dito to sa BitGet, mga idol, ha. So dito tayo nagti-trade, dito tayo. Mamaya pakita ko sa inyo yung mga wini-withdraw natin, no? Na XRP, no? Kasi XRP yung pinipili ko eh. So, eto yan. Kapag pumipili ako ng coin, syempre, una, ano yung background ng coin? Tapos pangalawa, ano yung graph, no? Ngayon, kung mapapansin nyo, ang XRP noon, ang liit lang. Sa 0.29, and then ngayon, nasa 0.5, no? So, biglang umangat to, no? Panahon ng bull market. Ang daming bumili dyan, and then bumagsak. Umangat na naman, and then bumaba na ng tuluyan. And then nung nakaraan, biglang umangat. Ngayon, tatanungin ako, good time to buy na ba para sa XRP? Kung naniniwala kayo, no, na ang bull run ay 2025 or 2024 or 2025, good time na to buy to. Ako para sa akin, kasi ako bumibili na talaga ako ng token, no? Pero hindi to financial advice, ha. Bahala kayo, no, kung ano yung gusto nyong gawin. No, ano yung gusto nyong gawin sa pera ninyo pag pumasok kayo sa cryptocurrency, no? Lagi namang trade responsibly, mga idol, no? So, wag niyo to i-take as financial advice. Alam niyo naman ang crypto market ay talagang high risk, no? Yung volatile nung up and down niyan, no? Yung pinakagalaw ng presyo niyan is napakabilis. Pero ako, para sa akin, pananaw ko to, ako, good time to buy na, no? Para mag-ipon. Ako, nag-iipon na ako eh, totally. Pakita ko sa inyo mamaya, no? So, no, sa sobrang bagsak na yan, para sa akin, mas bagsak yung 19 pesos. Kasi 19 pesos ako nung bumili nung nakaraan eh. Diba? Sinasabi ko sa inyo, pinapakita ko pa. Diba? Pero ito, para sa akin, okay pa to. Okay pa to. Para sa akin para sa akin na. And then, paano ko ba titingnan yung iba? Kasi ang baba na yan, dito nag-start. And then ngayon, bumalik na sila. So, para sa akin, panalo na ako dito. Kung sakali. Diba? And then, sino pa yung iba? Sabihin natin si Pepe. Hanapin natin si Pepe. Si Pepe Coin. Yan. Nakaano tayo naka 1 week time frame. Kung mapapansin nyo, lumipad ang Pepe. Lumipad dyan. Ang daming nakisabay sa Pepe. And then once lumipad dyan, tandaan nyo, may kasunod na pagbagsak yan. Ayan, katulad yan. Bumagsak. And then ito bumagsak. Ngayon, tatanungin ako, good time to buy na ba ang Pepe? Para sa akin, yes. Ang baba na yan. Para sa akin, Kasi ito na siya, So sabihin mong 0.00007, tapos sabay pagdating dito is 0.0072. So, di ba? Dito nasa ilalim ka na 1 pala, no? Nasa 1. Nasa 0.0000009. So, pero still mababa na yan. Para sa akin, mababa na to. Kasi kung titingnan nyo, ito siya, di ba? Pero magti-take na kayo ng risk diyan, mga lodi. Tandaan nyo, cryptocurrency yan. Magti-take na kayo ng risk. Ako, napakasimple lang. Okay.
dito ako pupunta. Dito ako bibilin. Liit lang naman yan eh. And then, i-hold ko na lang siya. No? Ang holder talaga, ang karaniwan na kumikita pagdating sa bull market. No? Hindi yung mga future trader. Hindi yung mga copy trader. No, ako, copy trader ako. Ay, nagka-copy trade ako eh. Pero, minsan talo, minsan manalo. Pinapakita ko naman yun. Diba? And then, check natin. Ano pa ba? Ano pa yung gusto nyo coin? ETH. Pwede natin i-check yung ETH. Ayan. Kung mapapansin mong ETH, pero nakita ko ETH dati. Baba lang. So, ito. So, kung mapapansin nyo, ito si ETH. So, ayan siya. So, sabihin mo, ito na siya ngayon. And then, umangat siya. Ito na siya ngayon. Kasi nakita ko to dati, 25,000 eh. So, ngayon, biglang umabot ng 230,000 or 35,000. Tapos, biglang bumagsak ulit ng papuntang 50. And then, lumipad ng 90. Di ba? So, ang baba pa niyan dati. Pero sa 50,000, good to buy na yun dati. So, ngayon, ito, kung naniniwala kayo na lilipad ng XRP, is okay siya. Basta naniniwala kayong lilipad, pwede na kayong bumili. Kasi, I think, nasa 90,000 ng XRP niyo. No? Ako, ganyan ako, tumitingin ako. Kapag sabi ko, mas malapit siya sa pinakamababa, sa pinaka long time high, low, doon ako bibili. Pag pinaka long time low. No? And then, ano pa? Pwede natin i-check yung iba. SLP, ang ating tinaguriang the sleeping dragon, no? Talagang nag-sleep na talaga, SLP nag-sleep na talaga the sleeping dragon. So ayan, good to buy na ba ang SLP, mga idol? Good to buy? Ako, para sa akin, ang Sky Mavis, kung mapapansin nyo, dire-diretso yung pag-hype ng Sky Mavis, tapos yung pagpatuloy na pagpasok ng game sa Ronin Network, at pagpatuloy na pag-update nila, no, sa community nila, at nagbalikan na yung mga influencer, siguro maglalapag ako ng barya, no, para sa SLP, mga idol. And then, ano pa? AXS. Pwede natin check ang AXS. Axie Infinity Coin. So, AXS, kita nyo naman, no? Parehas sila ng pinuntahan ng The Sleeping Dragon, no? SLP. The Sleeping Dragon SLP. No, ayan. Kung mapapansin nyo, no? Pero ako, malaki tiwala ako kahit paano sa AXS kaysa sa SLP. Okay? So, yun yung sinasabi ko lang, ha? And then, ano pa? RON token. Axie Infinity Coin. So, check natin. Eto si RON token. So, lumipad siya talaga totally noon ng nasa 160 pesos. Kaya lang ngayon, biglang bumagsak siya ng, check natin sa price talaga ng peso. Pero nakita naman natin to ng 26. So from 39 to 26. So nakita natin siya ng 11 pesos, nakita natin siya ng 160 o 155. Tapos nakita natin siya ng 11 pesos, 26, and then pumalo ng 64 pesos. Di ba? So, pero sa akin, para naman sa akin ngayon, good time to buy na rin ako para sa Ronin Network. Para sa sa pinakamatagal na pag-hold, no? Kung ikaw holder ka talaga, ako para sa akin good to buy na to. So, ayan yun. So, bumagsak na talaga sila. Kakapasok lang kasi ng RON token sa BitGet, kaya ito lang yung kanilang record. Pero talagang mataas yan. Sobrang taas yan, mga idol. And then bumagsak ng ganyan. 11 pesos. Para saan ba ang Ronin token? Para sa gas fee ng lahat ng papasok na games, no, sa Ronin Network or Sky Mavis, no? Magiging ganun siya, no? Yun yung pinakatrabaho niya. Gas fee. Okay? Ano pa ba? Yung ating iniipon, syempre, Dogecoin. Dogecoin. Yan. So, ito yung Dogecoin. Kung mapapansin nyo, ito siguro kakapasok niya lang dito. And then bumagsak. Good to buy? Ako para sa akin good to buy kasi talagang bumagsak eh. 'Di ba? Kitang-kita niyo naman sa graph, mga lodi, bumagsak talaga siya, 'di ba? Kung holder ka at kung willing ka mag-risk, mga idol, no? Ang cryptocurrency ganun talaga, no? Kumbaga, sabi nga nila, high risk, high reward. Kung ikaw naman ay risk taker, 'di ba? Nasa iyan kung paano ka mag-i-invest, 'di ba? So, pera mo, rules mo, tandaan mo 'yan. Pera mo, rules mo, pera ko, rules ko, no? Kung paano magagastusin yan, nasa iyo, mga idol. Pero ako, tulad ng sinasabi ko, aralin nyo maigi at
ini-explain ko lang sa inyo, no? Pinapakita ko lang sa inyo kung paano lang ako mag-check ng coin. Okay? No? Yun lang yung ginagawa natin. And then syempre yung copy trading ng BitGet. Ayan, pwede kayo mag-spot copy trading, pwede kayo mag-future copy trading. May possibility na halos karamihan naman is panalo, no? Pagdating sa future trading dito sa copy trading ng BitGet. Kaya lang, grabe din ang mga trader dito. Pag natsambahan kayo ng talo, hindi sila nagka-cut loss, mga idol. Hindi sila nagka-cut loss. Wasak talaga, ubusan talaga. Pero pag nanalo naman, jackpot, no? Karaniwan, nasa 80% ang winning rate ng mga trader dito. 82, basta 80% ang winning rate nila. So talagang pautakan na lang. Kung the next trade ba magti-trade kayo o magpo-profit na kayo, or the next trade ba is ide-diretso nyo pa rin, di ba? BingX, okay, ito. Good to, 91.22 USDT. So nag-withdraw na tayo ng XRP, and sabi ko sa inyo, nag-iipon tayo ng XRP, nag-withdraw din tayo. And then dito sa BitGet, papakita ko rin sa inyo para makita nyo lang na nag-withdraw tayo. Ito, katulad nito, ayan. Ito, nag-withdraw na ako ng dalawang XRP, mas malaki lang yung sa BingX na nakaraan, 199 and 117. So ayan. So saan ko nilalagay yan? Minsan sa coins.ph and then sa Trezor wallet natin. So doon ako nagpapapalit sa coins.ph. Kahit mahal, wala naman ako magagawa. So ayun, basta kung gusto nyo pumasok sa BitGet at mag-trade, bumili ng token at mag-hold, ayan, meron tayong link sa description. Meron din tayong link ng copy trading. Meron din tayong link ng coins.ph, mga idol. Saludo sa lahat, KGX.